Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sa di kalayuan naman, sa bandang itaas ng Dark Spectral Sect Leader, ay may kung ano naman na parang nagbubukas, upang agad na mapalingon dito ang Dark Spectral Sect Leader, at magawang masilaw ng kanyang mga kawal sa lakas ng liwanag na nagmumula dito. Kaya naman matapos ng ilang sandali ay lumabas doon ang ating bida na si Yonjuka, upang muling makaramdam ulit siya ng galit, at mapasabi na nagawa pa din itong makarating hanggang sa dulo, na agad naman na sinagot ng ating bida at sinabi na ito na ang umpisa ng kanilang ikalawang beses na paghaharap. Kaya naman hindi din nagtagal matapos ng pagdating ng ating bida, ay hindi na ito pa naghintay ng kung ano, at agad na sumugod sa kinaroroonan ng Dark Spectral Sect Leader, upang titigan siya nito ng masama, at magawang mapahinto ni Yonjuka. Kaya naman nang matapos ay madali lamang siyang nahuli nito at sinabihan na noong huli nilang paghaharap ay hindi natapos ang kanilang labanan, kaya naman ngayon ay kailangan na nilang matapos ang lahat sa araw na ito. Masaya naman na sumang-ayon dito ang ating bida, at sinabi na iyon ang dahilan kung bakit siya umabot sa lugar na ito, matapos ay nagpalabas siya ng malakas na pag-atake na nagawang mawasak ng kamay na humahawak sa kanya. Subalit nang matapos ay natigilan naman siya nang may mapansin ito na kung ano, dahil sa ang mga halimaw na nakapalibot sa kanya, ay parang unti-unting sumasanib sa babaeng iyon. Kaya naman habang nangyayari ang ginagawa ng pinuno ng Dark Spectral Sect ay bigla naman na sumugod ang kanyang mga alagad sa ating bida, upang mapasabi ito na ayos ang ganito sa kanya at magsabay-sabay na sila sa pag-atake upang madali lamang niyang mabura ang mga ito. Kaya naman ay agad siyang naghanda ng pangmalakasang pag-atake, at ito ay ang Nine Heavens Master Sword Second Phase Unbound Earth, at sa isang pagkilos ay malaking bilang ng mga ito ang agad na nabura. Nang makita iyon ng sect leader ay napapatanong siya na kung anong klaseng martial arts naman iyon, dahil sa nagawa nitong mapast lang ang madaming bilang ng kanyang mga alagad sa isang pagkilos lamang. Kaya naman ay napasabi siya na gaya nga ng kanyang inaasahan, dahil sa totoong napakapanganib ng ating bida at sa tingin niya ay hindi uubra ang ganong klase ng mga pag-atake, kaya naman ay kailangan na niyang tapusin ito ng mabilisan. Matapos ay agad naman na kumilos ang mga alagad nito patungo sa ating bida, upang ikagulat naman niya ito, dahil sa ang mga halimaw na iyon ay kusang damadami. Kaya naman habang nagaganap ang pagpaparami nito, ay bigla naman siyang nagbigay kay Yonjuka ng pag-atake, na matagumpay naman niyang naiwasan. Subalit nang matapos niyang makaiwas, ay napapatanong naman ang ating bida na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon, dahil sa nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog sa kanyang kinaroroonan. Sa isip niya ay naiinis itong napapasabi na mukhang walang katapusan ang pagpaparami ng mga ito, at sa ganitong kalagayan ay hindi niya magagawa ang kahit na makalapit sa sect leader ng Dark Spectral Sect. Kaya naman ay agad itong naghanda, at gamit ang kanyang Nine Heavens Master Sword Third Phase, Wind Heaven Small Restraint, ay sinugod niya ang lahat ng ito. Sa ginawang iyon naman ang ating bida ay nagalit naman ang pinuno ng Dark Spectral Sect, upang tawagin siya ni Yonjuka, at tanungin na kung talaga ba na sinukuan na nito ang maging isang tao. Hindi naman iyon ikinatuwa ng babae, at napasabi na ang nilalang na kagaya ng ating bida ay parang isang ipis lamang, dahil sa tuloy-tuloy lamang siya nitong iniinis. Kaya naman ngayon na nawawala na siya ng gana dito, ay kakalampagin niya siya hanggang sa magkap-aire piraso na lamang ang kanyang buong katawan. Matapos ay nagpalabas ito ng malakas na kapangyarihan, upang mapatalsik ang ating bida, at sa lakas ng ginagawa nito, ay hindi naman makapaniwala si Yonjuka. Sa isip niya na ang isang ito ay ang parang kung ano na nakita niya sa ilusyon na nangyayari sa tuwing makakapatay siya ng isang 10-headed demonic soldier noon, wala siyang ideya patungkol dito noon, subalit ngayon ay nararamdaman na niya ng malinaw ito, dahil sa katulad ito sa kakaibang enerhiya na naramdaman niya noon. Matapos ay napahinto naman si Yonjuka sa pag-iisip nang makita ang malaking nilalang sa kanyang harapan, at napasabi na halos antukin na siya sa paghahantay na maging perpekto na ang anyo nito, subalit bago pa man mangyari iyon, ay papahintuan na niya siya na magawang maipalabas ang kakaiba nitong anyo. Sa labas naman ay masayang napapasabi ang mga taga-sunod ng Dark Spectral Sect na ang kanilang sect leader ay malapit nang lumabas,
kaya naman ang lahat ng mga Black Shadow Squad ay kailangan na durugan ang buong martial world. Sumagot naman ang mga martial artist ng martial world na hindi sila dapat na umatras, at kailangan nilang magtiwala kay Yonjuka at sa taglay nitong Nine Heaven Sword, kaya naman ay sumugod lamang sila. Napahinto naman ang isang master ng Murem, at sa isip niya ay napapasabi ito na ang mga halimaw na iyon ay ang kung ano na labis na nagpahirap sa kanilang mga 10 greatest master. Subalit napapalakas ng mga ito ang kanilang mga moral sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga halimaw na ito, kaya naman ay ang buong martial world ay nagpupugay at pilit na napapa-atres ang mga kalaban, at ang Dark Spectral Sect ay malapit na sa kanilang katapusan. Nang napahinto naman siya dahil sa may kung anong malakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang likudan, upang agad siyang mapatanong na kung ano naman kaya ang ilaw na iyon. Nang napansin naman niya na may kung anong nangyayari sa mga halimaw sa kanilang harapan, dahil sa ang mga ito ay unti-unting naglalaho, at makalipas lamang ng ilang sandali, ay sabay-sabay na nawala na lang bigla ang mga malalaking halimaw. Sa isip ng isang master na bigla na lamang na nawala ang mga halimaw, subalit naririto pa din ang mga Black Shadow Squad, at mukhang ang mga halimaw lamang ang inalisan ng buhay ng kanilang Dark Spectral Sect leader. Subalit kahit ano pa man iyon ay malinaw na pumapabor na sa kanilang alyansa ang pagkakataon, kaya naman ay kailangan na nilang kumilos paabante. Matapos ay tinawag naman ito ang atensyon ng lahat at sinabi na hindi pa tapos ito, dahil sa kailangan na nilang umusad at kuhanin ang kalamangan sa pagkalitong nararanasan ngayon ng Black Shadow Squad, at burahin nila ang lahat ng mga ito. Kaya naman ay habang sumusugod ang lahat, ay malakas niyang sinabi sa mga ito, na ngayon ay ang kanilang martial world ang kukuha ng huling halakhak. Sa isip ng isang miyembro ng Murem martial artist ay nagawa nilang makakuha ng tiyansa ng pagkapanalo, at iyon ay pasalamat dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Subalit ang maliit na nakikita niyang anyo mula sa dikalayuan ay nakakaramdam siya ng hindi maganda, kaya naman ay ano na ang nangyayari sa lugar na iyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ni Ryushi, ay napapatanong ang demonic general sa kanyang isip na kung bakit parang unti-unting nawawala ang kanyang transcendence power. Nagkaroon na siya ng masamang kutob ng unti-unting nawawasak ang barrier na kanyang inilagay. Subalit hindi niya naisip na maging silang mga demonic general ay ia-absorb din, at kahit siya pa ang kanilang divine mother ay ang bagay na ito ay hindi katanggap-tanggap. Nang bigla naman siyang tinawag ni Ryushi at masayang tinanong na kung ano naman ang ginagawa niya, dahil sa kanina lamang ay labis ang kagustuhan nito na pastlangan siya, at sa tingin niya ay may kung anong hindi magandang naganap sa kanyang transcendence. Naiinis naman na napapasabi ang demonic general na ang kanyang omnipotence na natanggap ay malapit nang mawala, at hindi siya dapat na matalo ng ganito lamang kadali, kaya naman ay agad siyang tumayo at napasabi na kailangan niyang mapahinto ang pagtagas ng kanyang transcendence power sa kanyang katawan. Sa nakitang itsura naman na ito ni Ryushi, ay tinanong niya ang demonic general na kung ganun na lamang ba siya kadesperado upang maging ang pagsagot sa kanya ay hindi na nito pa magawa. Kaya naman ay para sa kanya ay naaawa siya dito, dahil sa ito na sana ang pagkakataon upang magawa niya siyang mapaslang, kaya naman ay mukhang minamalas siya ngayon. Dahil doon ay nagalit naman ang demonic general sa pang-iinis nito sa kanya, subalit binuksan na lamang nito ang barrier na kanyang ginawa. At sinabi na mamamatay na din naman siya maya-maya kaya naman ay hindi na nito pa kailangan na magsayang ng lakas. Sabi pa niya habang papalabas, na siya na anak ng Shattering Heavens Demon Lord, ay hindi niya hahayaan na mamatay ng payapa. Subalit ng paglingon naman niya ay agad siyang inatake ng ama ni Ryushi, at tinatanong ang demonic general na kung anong lakas ng loob nitong saktan ang kanyang anak. Napangiti naman dito si Ryushi at napasabi na kung bakit nahuli na ito ng dating, subalit di na niya pinansin pa iyon bagkus ay sinabihan niya ang demonic general na ihahatid niya ito sa impyerno sa nakakasulasok na paraan. Matapos naman nabitawan ng Shattering Heavens Demon Lord ang katawan ng wala ng buhay na demonic general, ay tinanong nito ang kanyang anak na kung magagawa pa ba nito ang makakilos, na sinagot naman ng oo ni Ryushi dahil sa ayos pa naman ang kanyang mga paa.
Dahil doon ay napasabi naman ng kanyang ama na kung ganun ang kaso ay kailangan na niyang magtungo sa kabundukan, upang mapatanong ang kanyang anak na kung bakit biglaan nitong naisipan ang bagay na iyon. Sumagot naman ito at sinabi na hindi pa niya alam noong nasa loob pa siya ng barrier ng demonic general, subalit ngayon ay masasabi niya na nakakasigurado na ito, at ito ay dahil sa ang Dark Spectral Sect leader ay sa wakas ay nagising na. Dagdag pa nito na dahil sa labis na mahalaga ang sitwasyon, ay wala na siyang oras pa na matingnan siya, subalit ngayon ay kinakaharap ni Yeonjuka ng mag-isa ang Dark Spectral Sect leader, at siya bilang ang kanilang pinuno sa Bandit Union ay hindi dapat na walang gawin, bukod doon ay sa tingin niya na ang katapusan ng digmaan na ito, ay sa wakas ay kitang-kita na. Sa kabilang banda naman, sa kinaroroonan ng mga miyembro ng mga martial artist, ay takang-taka naman sila sa nakikita nilang nangyayari sa paligid, at kung ito na ba ang liwanag na taglay ng Heavenly Evasion Sword. Hindi naman sinang-ayunan ito ng isang master at sinabi na ibang-iba ang bagay na ito, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon. Sa kabilang banda naman ay sa isip ng Sword King na masasabi niya base sa kanyang nakikita, na ang sitwasyon ngayon ay hindi maganda, kaya naman umaasa siya na magiging maingat ang kanyang anak na si Namgang Yeon. Napansin naman ng dalaga ang nangyayari sa paligid, upang mag-alala ito sa ating bida na si Yeonjuka. Subalit makalipas naman ng ilang sandali, ay mas tumindi pa ang pagpapalabas ng malakas na kapangyarihan sa kinaroroonan ng ating bida. Nanginginig naman ang Moonlight Sage at napapasabi sa kanyang sarili na tapos na silang lahat, dahil sa ang katapusan ng mundong ito, ay dito na mag-uumpisa. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.